What's up guys? So ito na naman tayo, another solar video. So short kayo sa budget, gusto nyo mag solar setup. So ito yung video na gusto nyo malaman. Ito yung video tungkol sa ano yung mga mapapagana mo sa halagang 1.5 na solar budget, solar setup budget meal. So ito yung setup na sa halagang 1.5 lang. Meron kang car inverter 220 watts, pero ang totoo nasa 100 lang siguro yan. Ang halaga nito is 300 sa Shopee or Lazada. Then meron kang battery, around 400 siya, Shopee, Lazada lang din. Lagay ko yung link sa description. Then meron kang charge controller, around 200 to 250. Meron kang step down module, nasa 50 lang to. And solar panel, nasa bubong, so di ka na may pakita. Nasa halagang 500 siya. So sa specs, pag-usapan natin. Una is yung charge controller mo. Dikit lang naman yung price nito, depende sa laki ng amp rating. So 10 amps, 20, 30. Dikit lang yung price niya, nasa 10, 20 lang ang diferensya. Then ito is step down from 5 to 30 volts. I-step down niya into 5 volts na fast charging. Then meron kang battery 12 volts, 5 amps. Yung solar panel sa bubong na tigli 500, siya ay capable ng 12 volt setup and rating 15 watts. At lastly, so inverter 12 volts to 220. Yan. So sa halagang 1.5 mabibuild mo na yung gantong setup, pero hindi kasama yung mga kable, screw, tsatong plywood. Okay. So ano yung mga mapapagana? Syempre meron ka nito. Ito yung pinakamahalaga. Ito yung pinakamagdadala. Kasi pag meron ka nito, any device na pwede mong isaksak sa USB, pwede mong isaksak dito and siya ay gagana. So let's start. Meron tayo ditong USB watt meter. Then umpisa natin mag-charge ng ilaw. So saksak lang siya. And syempre meron ka nito. So gagana yan. Diba? Libreng charge na agad. Nakita mo nagbabasa na siya. Next is meron tayong ventilador. Nakuha ko na yung kable. Compatible siya dito. Saksak natin. USB. Ayun o. Gumana. Ayan yung rating nyo. So anything na pwede mong isaksak pa USB, and it includes cellphone charging. Syempre mag-charge tayo. I think gusto ko cellphone, no? Charge natin, umilaw and cellphone. You know, 23% nag-reading na siya. Libreng charge ng cellphone. Alright. So, technically, anything na pwede mong isaksak dito sa USB, pwede mong isaksak dito and gagana siya ng maayos. So, walang issue. Ito rin, ilaw. Dito talaga tong ilaw na to. Okay, suko na natin to. And meron ka rin mga speaker, ganito, na di USB yung dulo. Ito, pwede mo rin isaksak. Angas. So dito pa lang sa USB port na to, ang laki na ang dami mo na mapaggagamitan. Ang laking tulong na yan sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, kasi mostly ng mga gamit ngayon, kahit nga yung mga pang-ahit ng bigote, to pang-ahit ng balbas, USB charge na rin siya. Saksak natin. Diba? Mga barbershop ngayon madalas may mga ganito na rin, yung mga decharge na panggupit nila. So kung may solar setup sila, may ganito dito na i-charge, libre na, di ba? Laking tulong. Pero na pwede mong gamitin is syempre meron kang available na solar inverter. Ito 12 volts to 220. Then try natin siyang gamitin sa mga maliliit na appliances gaya nito. Hindi talaga siya appliances, pero pan-charge siya ng electric drill. Saksak mo dito.
And wala, kulay pula, charging na siya. So nakalibre ka na ng charge dyan. Next is, basta mababa lang yung mga watt rating. Eto, 20 watts lang daw siya sabi dito. Then saksak natin, off muna. Oops. Okay. Ayun, pula. Yun, nagbi-blink blink blink. So medyo hirap yung inverter. So diba, 20 watts pa lang, hirap na. So hindi talaga siya 220. So pwede dito clip fan, na-try ko na. Kung may clip fan ka na maliliit lang, pwede mong gamitin dito. And yung kagaya nga nito, charging ng maliliit na appliances, pwede mong gamitin dyan. And kung meron ka rin mga bumbilya na 12 volts DC bulb, pwede mong i-direct siya dito. Pero akong ginagawa ko is gumagamit ako ng DC module, step down DC, para kasi minsan pag ito full charge, umakyat siya hanggang 14 na possible ma-overvolt yung bumbilya nyo, uminit, mapunde. So gumagamit ako ng ganito para bumaba yung volts niya. Ginagamit ko lang mga 11 or saktong 12 para hindi, alam mo yun, over volts yung bumbilya. Mas tatagal yung buhay. And kung meron ka ring mga ganito, pump, meron kang pump, water pump, or mga DC fan din, pare-pares lang yan, pwede mo rin gamitin. Ito, testing natin. Yun, no? So ito is pump talaga to. Kinalas ko lang kasi trinay kong gawing ventilador. Kailangan ko nga lang kabitan dito ng LC na pasok dito. Yun, no? Yun. So kung meron kang aquarium, pwede ka mag DC pump, libreng rin yun. So maganda syempre, isda mo 24/7. Kung dito mo kukunin yung kuryente nun sa umaga, libre na yun. So yun lamang yung mga pwede mong paggamitan, and not limited sa ganun. Sinasabi ko nga, ito is napaka unlimited ang pwede mong gamitin dito, since lahat ng 12 volts ay lahat ng USB, basta saksak mo lang dito, gagana na yan. Ito lang yung medyo limited. Optional naman to, pwede mong hindi isama kung pure 12 volts ka lang naman. Ayun lang, kung may katanungan, comment down below, subscribe na rin. Salamat!